Okay guys, isa na rin mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay may magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa naging content po ni Miss Engrata de Ortiz. Okay? So dito po ang pinaka content po ng ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay itong sino ba ang dapat sisihin sa nangyari po kay Marimar? Kasi may itinuturo po silang pinagmulan po ng kaguluhan dito po sa nangyayari po kay Marimar. Kung nakita naman po ninyo mga kalingap, nagkaalat na po dito sa social media, lalo na po dito sa YouTube, ang pagmumukha ng pamilya. Okay? So talaga naman pong sobra-sobra na po yata mga kalingap. Pero wala tayong magawa kasi viral, trending po ngayon po at pinag-uusapan. Ito nga, isang punto rito na pinag-uusapan mga kalingap ay itong sino ba talaga ang nag-exploit. Okay? So bukod po doon kasi sa pinag-uusapan na siya po ay namanyak doon sa madilim na lugar, lumalabas na rin po ang mga sari-saring mga issue upang sa ganun ay sa layunin na makaganti po yung mga nasa likod po niyan, nasa likod po ng issue na ito. Gusto pong pabagsakin ang kalingap mga kalingap. So bukod po doon sa manyakan issue, ngayon po ay inilalabas din po nila yung issue na ginagamit po ng kalingap ang mga kabataan para sa kanila pong kapakanan, at inilalabas din po ang mga issue tungkol po sa mga anomalya di umano sa kanila sa foundation po ng kalingap. Ay nagsanga-sanga na po mga kalingap. So dito ngayon ay pakinggan po natin itong opinion. Kuro-kuro din po ito ni Miss Engrata de Ortiz tungkol po sa sino ba talaga ang nag-exploit? Kalingap? Or mayroon din bang contribution dito? Pwede ba nating masabi na ang mga magulang din po ay siya rin pong dapat sisihin din po sa pag-exploit di umano sa kanila pong anak? Okay? So yan po yung ating paksa. So, tingnan nga natin mga kalingap, huwag na natin patatagalin. Panoorin po natin ang nasabing video clip mula po sa live po ni Miss Engrata de Ortiz. At dito tayo magbabase ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Panoorin po natin mga kalingap. Okay. The time na 17 siya, nag-start kasi siya 16, di ba? So, 17 siya, nag-start na nila dinadala na sa liblib na lugar. Ngayon, sa umpisa pa lang sinasabi ko na walang ibang pwedeng sabihin dito, walang pwedeng sisihin dito, kundi ang mga magulang niya mismo. Nako, patay tayo dyan, Alright, so dito sinasabi natin po dito na yung sitwasyon, okay, yung ganap, okay, yung nangyari, okay, na pagdadala daw po di umano kay Marimar doon sa liblib at madilim na lugar. Ang isa pong dapat sisihin dyan mga kalingap ay ang magulang. Bakit po daw po ang magulang? Kasi at sinasabi kasi dito na ang kalingap din daw po ang sisihin dahil ginagamit po ang mga kabataan na ito sa sariling kapakanan. So dito, sa unahan po dito ng video po ni Miss Engrata de Ortiz, at kung hindi pa po ninyo napapanood, sana po ay puntahan po ninyo at doon po niya po nagbigay ng kanya pong analysis tungkol po rito. Itong mga magulang na ito. Kasi hindi naman po iblablang ng kalingap. Hindi naman po nila gagamitin po itong si Marimar sa kanila pong content kung walang approval po ng magulang. Kaya nga po sinasabi po dito ni Miss Engrata de Ortiz na dapat isa rin po sa mga sisihin po dito
sa pangyayari ay ang kanya pong mga magulang. Okay, so sinasabi din po dito mga kalingap, bakit sisisihin po ang magulang? Okay, kasi pumayag po silang gamitin po ng kalingap ang kanila pong anak. Bakit? Siyempre, sila po ay tumitingin din po doon sa maaaring bigay o maaaring kanila pong makukuhang kapakinabangan. O ngayon, nagkaroon po sila ng bahay, nagkaroon po sila ng tricycle, nagkaroon po sila ng kung ano-ano pa pong kaginhawaan sa buhay. Kaya nga po sila po ay pumayag. Pumayag po sila, mga kalingap. Tingnan natin. Mga magulang mismo ni Beyonce. Oh, Okay? 17 pala nag-start yun. Bakit hindi sila nagreklamo na? Bakit hindi sila nagpatulpo nung time na yon? hindi sila nagpatulpo nga dahil tumitingin sila, nanghihinayang po sila, Nanghihinayang po sila doon sa mga nakukuha po nila. Kasi every vlog po ay, di ba nakikita po natin, every vlog po ni Kalinga Prab kay Beyonce ay mayroon inaabot. Okay, maski sabihin po natin, ay maestro, konting bagay lang po yun, o konti lang po yun. Hindi sapat doon sa kabayaran, hindi nga sapat, pero maaring nung una ay yun po ang napag-usapan po nila na tuwing ibablog ay ganito ang maaring ibibigay po namin. Pero habang binablog po namin po yung inyong anak, ay maaaring tayo po ay makakuha po ng mga sponsors na maaaring tutulong po sa kanyang pag-aaral, na maaaring kayo po ay matulungan upang kayo po ay maalis dito sa bahay po nyo na ito na bulok na kapag umuulan ay kapag bumabagyo ng malakas ay kayo po ay naaanggihan po ng tubig mula po sa dagat. Hindi po ba? Nakita po naman po nyo yun yung kanila pong sitwasyon po noong naroon pa po sila sa lumang bahay. Kaya yun ang isang dahilan na nakikita po ni Miss Ingrata de Ortiz na kaya hindi sila nagreklamo o nagsumbong sa kinauukulan ay dahil sa panghihinayang doon. Kasi mapuputol na mga kalingap kung ano man po yung kanila pong natatanggap. Tama ba? Para maano na to, bakit inabot pa ng 18 years old? 2 years. 16 noon. Ginagawa na pala ito at aware sila, yung mga magulang na yun. Kasi kung hindi sila aware, di ba, na gano'n na pala ginagawa sa anak nila, guys. Siyempre nagrereklamo yung anak nila eh. Tawag nito, dinadala na ako ng kapartner ko doon sa liblib na lugar. Bakit hindi umaksyon ng mga magulang? Yan na nga eh. Bakit? Ang tanong nga, bakit hindi kayo nagreklamo? Bakit itinaon pa ninyo na may pangyayari? Ano yung pangyayari? Yung pangyayari na itong dalawa na malapit po sa inyong bahay, yung isa ay nakatulong sa inyo dahil siya po ang nakadiscover sa inyong anak. At yung isa rin po, bakit itinaon pa ninyo na nagkaroon po sila ng problema dito sa Kalingap bago po nyo ilabas po yung pangyayari na siya po ay dinadala po sa liblib at madilim na lugar at siya po ay pinagnanasaan at siya po ay ginawan ng kabastusan at sinasabi minanyak sa madilim na lugar. Ito ba? Oo. Diba? Okay. Dahil may motibo dyan. Oo. Anong motibo? Pera. Pera. Dahil those times, tinatamasa nila ang mga sponsorship. Yan. Natumbok mo, Miss Ingrata. Siyempre, noong panahon na yon ay ini-enjoy po nila yung mga bigay ng mga sponsor. Paldo-paldo po. Paldo-paldo. Bukod po doon sa binibigay pa po sa vlog, may binibigay ng sponsor sa pag-aaral
at kumikita pa mismo doon sa velvet box. Hindi po ba mga kalingap? Nako. Bahay and everything. So, Hmm. di ba? Nakaano yung bunganga nila. Nakatikom ang kanilang bunganga. Nakatikom ang mga bunganga ng dahil sa pera. Hindi sila makapagsalita dahil bayad sila, sobra-sobra pa, may mga sponsor pa, so takot sila mawala that time. Correct. Okay ba? Correcto. Kasi kung talagang malinis, ang konsensya ng mga magulang na to, dapat noon pa lang naghanap na sila ng hustisya para sa anak. Okay, tama. Tama po mga kalingap. Bakit pinaabot pa ng 2 taon? Yun ang tanong po mga kalingap ng maraming viewers. Hindi natin winawala yung posibilidad. Parati kong sinasabi ito mga kalingap. Hindi naman po ako sa naniniwala, hindi ako sa naniniwala, kundi hindi natin wawalain yung posibilidad na talagang mayroong ginawa nga itong si baby boy kay Marimar. Pero patunayan po. Bakit ngayon pa? Bakit pinaabot pa ng ganito dito sa punto na to? Tinatamasa kasi nila noon. Okay, bukod po dyan sa tinatamasa po nila, Madam Eng, ay doon din po tayo sa punto na hindi lamang po sa tinatamasa na sinasabi mong sponsor, bigay ng sponsor po dyan, mga kalingap. Hindi sila makapalag. Kasi kung talagang concern sila sa pamilya nila, dapat doon pa lang, umaray na sila, nagreklamo na sila. Wala silang magawa. Kaya itong mga na to, tawag nito, sila ang totoong predator dito kay Beyonce. Okay, so predator. Kumbaga sila po yung nagtulak. Sila po yung nagtulak. Okay. Ginamit nila, sila ang nag-exploit mismo sa anak nila. Alam mo yung pinakamasakit? Magulang mo pala, talaga, hindi ibang tao, kundi sariling magulang mo, ang nag-exploit sa'yo, ang gumamit sa'yo. Okay, so ibig sabihin pala yung paninisi doon sa kalingap ay bahagi lamang po ng ang kalingap ay naging bahagi lamang po. Kung totoong may nagaganap po na exploitation of children or minors. So naging mayroon din po siguro, hindi naman po tayo lawyer, maaaring mayroon din pong pagkakasala sa ganitong sitwasyon ang kalinga, pero ang mas mahigit po siguro ditong may kasalanan, dapat sisihin o may pananagutan ay itong mga magulang. Bakit sila po ay pumayag noong unang-una po, nung unang-una pa lamang? Yan na naman po tayo. May sasagot ng dahil po sa kahit maaaring sa kahirapan. Kumagat sa patalim ng dahil po sa kahirapan ay maaaring pumayag po sila at sinamantala. Yan po yung pagkakasala ngayon ng kalingap na nakikita ko ay sinamantala nila po yung pagkakataon na sila po ay nangangailangan. Pero nakita po naman natin, sabihin ba natin na walang written contract. Nakikita naman po natin sa mga vlog na talagang sila po ay talagang payag na payag. Okay? Kaya nga sinasabi natin mga kalingap na mayroon tayong tinatawag na unwritten contract. Okay. Ganon. Kasi totoo yan. Tapos ngayon, sisisihin nyo. Ngayon, ibabato nyo ngayon kay Ido. Bato nyo ngayon kay Eds. Kung guilty si Eds dito, if ever lang na guilty si Eds dito, mas guilty ang mga magulang nito. Patay tayo dyan, mga
Oh, dapat pag-isipan po dito ni Nanay Hansen, Tatay Biran, ha? Medyo mag-isip-isip po kayo dito sa punto po rito, punto de vista po dito ni Miss Engrata de Ortiz, ha? Pag-isipan nyo, panggilay-ngilayan po ninyo ang punto de vista po dito ni Miss Engrata de Ortiz at kayo po ay makapag-isip-isip na huwag magpagamit na mga kalinga. Ha? Huwag magpagamit sa mga sulsol na nandyan sa inyong paligid. Ha? So mag-isip-isip po kayo. Ha? Kasi if worse comes to worse, kung yung sinasabi nyo na kayo po ay magrereklamo sa tamang korte, na kayo po ay irereklamo po nyo yung kalingap na silang responsable sa pag-exploit sa inyong anak, paggamit sa inyong anak, paggamit sa kahinaan ng inyong anak, ay panigurado, mananagot din po kayo rito. Pananagutan po rin yan kasi ang magulang ang dapat promoprotekta sa kanila pong mga anak. Pero dito lumalabas ngayon, lumalabas na hindi lang po yung kalingap, kundi kayo rin mismo na mga magulang. Yeah, mas lalong guilty ang magulang kasi sila ang mas lalong nakinabang. Ay, sus Mariano, makinabang. So, imbis na itong mga magulang ang naghahanap buhay para sa kanila pong mga anak, ito pa pong mismong anak po nila ang ginamit upang sila po ay maprovidean ng kanila pong pangangailangan. Sino ba dapat ang nagpo-provide ng magandang bahay? Sino bang nagpo-provide ng financial para matustusan ang pag-aaral at pangangailangan ng mga anak? Di ba dapat magulang? Pero dito lumalabas na itong si Marimar, si Beyonce, ang ginamit po ninyo upang ang inyong mga pinapangarap sa buhay ay inyong makamit. Hindi po ba? Ito yan, sa lahat ng sa history ng Beyonce saga, ang nakinabang talaga dito, mga magulang. Oh, pero Patay hindi tayo. nila naisip na yung ang tawag nito, ang mas lalong nagsasuffer dito, ang anak nila. Kahihiyan ng anak nila. So sa pera, real talk tayo. Okay, so yan mga kalingap So, upang matapos na ang kahihiyan na dulot po ng mga pangyayari, kahihiyan ng inyong anak nang dahil sa pinag-uusapan na mga ganap dun sa inyong anak ay siguro ay panahon na na kayo po ay mag-desisyon, mag-isip din po para sa inyong sarili. Dahil sinasabi nga dito sa punto de vista po ni Miss Engrata de Ortiz ay kayo rin po ay masisisi pagka dumating ang panahon na kayo po ay nagmamatigas. Siguro, para matigil itong mga ito ay mag-isip, magnilay at magpakumbaba. Okay? Kayo po ay magpakumbaba. I-reach out ang kalingap. Puntahan po ninyo itong si Kuya Bal na labis na nasaktan dun sa inyong pagpapatulpo. Hindi makamove on ng isang Bal Santos Matubang. Natural po. Kasi yung punto dito, mga kalingap, na siya na nga po yung nakatulong, maski sabihin natin na may kumukontra sa kanya pong pagtulong po sa mga mamamayan na nangangailangan ng tulong, pero maski pa paano ay may nagawa po ang kalingap sa inyo. So, ang maganda po dito para sa akin ay kayo po ay tanggalin or mag-isip, huwag nang intindihin ang mga bumubulong sa inyo na parating sablay ang mga bulong. Tanggalin ang galit sa inyong mga puso kung kayo man po ay nagagalit o kaya naman po ay nadala lamang. Baka naman po nadala lamang po kayo sa mga pangako ng mga nakapaligid sa inyo. Kaya kinokontra nyo ngayon ang kalingap. Siguro, tanggalin, magpakababang loob kayo at humingi ng pasensya kung ano man po. Magkipag-usap kung ano man po mapag-usapan po ninyo. So yan po siguro ang magandang mangyayari. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap.
Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab, at siyempre sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.